This morning, as we studied creation, six-day creation, we find God's wisdom, all in all, moving in His creation. God created the worlds in His wisdom. Amen? His creation show forth His handiwork. That's what the verse says a while ago that we have read. His creation show forth His handiwork. That means all of the creation can define the wisdom of God. You would know an artist's greatness and goodness. Mapapag-aralan po natin ang galing Ng isang artist sa pamamagitan ng kanyang masterpiece. Are you with me? You would know the quality, the technique, and like Leonardo da Vinci and other painters and sculptors, and by their work you find their intelligence and their talents. And so the Bible tells us His creation shows His handiwork. All of the system of our bodies, the system that surrounds the world, ano ba tawag sa ganun? Ecosystem. On how water evaporates and how it rains, everything in God's creation, the energies, everything shows how wise God is. Amen? Matalino ang Diyos. Yun lang pagkagawa sa atin eh. I remember reading a small book concerning our digestive system. Nakakita na kayo ng filter na yung toyo nagiging tubig. Hello? Have you saw that water filter? Yung maruming tubig, pag pinilter niya, lumalabat po malinis. Diba amazing? Yung naka-discover? Just try to imagine kumain ka ng kanin at ulam. Nakita niyo kung paano mag-filter ang esophagus natin. Ngipin pa lang, dila pa lang. Lahat yan hanggang sa bumabaho yan sa small intestine, hanggang sa large intestine. Paglabas, yung waste na yung lumalabas. Yung mga kailangan ng katawan natin na divide na, ng dugo, ng lahat, everything. That is just one part of our system. Just one part of the systems of our body. Iba pa yung skeletal, iba pa yung muscular, iba pa yung sa utak natin. It is God who created man. And His creation shows His wisdom in creation. The God that you are serving is not just a God with glory. The God that you are serving is an all-wise God, an all-knowing God, an intelligent being. What a God do we serve? That's why the Bible tells us in Romans chapter 11, if you go forth on Romans chapter 11 and read these verses. Romans chapter 11, verse number 33. You find that. Are you there? Ready, go. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed to Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. The God of creation is a God of wisdom and an all-knowing God. That means He knows the solution to every need. He knows the solution to every problem. His creation proves you that. His words reminds you that. Once you look on creation, have you been to the clouds? When you ride a plane, you look on the clouds, how water can be stuck on those clouds. And how it would rain. Or just looking on an animal. How can a chameleon change his color? Are you with me? Do you know that in our body there is a little part called spleen, and there you find some dead blood coming in there. Parang ano yun, graveyard, yung mga dead blood cells natin doon napupunta. But eventually, it will be revived. Mariresurrect yung mga blood na yun, and it will be alive again. That's just one part of it. Are you with me now?
You know how powerful the memory of this brain is? There is no memory card that can defeat the memory of your brain. Just your brain. Are you with me? Kahit yan is slightly used minsan. Hello? We are created perfectly by an all-wise God. And this creation shows His wisdom. When you look on the creation of God, you have to be amazed that you are serving an all-wise God. Therefore, let us read chapter 12, verse 1 of Romans. Therefore, if God be wise, and His creation shows His wisdom, the Bible tells us in Romans chapter 12, verse number 1. Ready, say amen. I beseech you therefore, brethren. You see that? Because He is an all-wise God, the Apostle Paul beseeching us by His mercies that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. If God in His creation shows us His... How do you define? I cannot find a very matching word in God's wisdom. Adverb ba tawag sa ganun? Yung definition ng adjective o ng I know, I forgot. But one thing is sure, there is no such word that can fully define God's wisdom. It's very wonderful. Are you with me? Yung kanyang karunungan na napakatindi, ngayon, kanino mo ipagkatiwala yung buhay mo? To whom will you entrust your life? Are you with me now? To whom will you entrust your life? If God is an all-wise God, then to whom will we entrust our life? Kanino mo ipagkakatiwala ang love life mo? Kanino mo ipagkakatiwala ang decision-making mo? Kanino mo ipagkakatiwala ang future mo? Kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo? Under whose will you will live by? That's why the Bible tells us, because God is all wise, you have to realize that you have to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dahil matalino ang Diyos, ang dapat na ginagawa natin sa buhay natin, gumagawa tayo ng paraan para ma-prove natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Are you with me? Do you know that there are people who would pay much for counseling? Who would pay much for counseling? They would spend a lot of money trying to find the best decision to make. Hello, are you with me? Having the Bible, which is free of charge, and praise God for a church that preaches God's Word, you can find the perfect will of God. So, I'm not saying you not spend money in some good advices. Pwede kayong umattend in seminar if you're an accountant or a doctor or whoever, and there are seminars in your respective jobs. You can do that. But there are more important things in life that people cannot get a good advice. And once you know the Bible and God's perfect will, you have the advice of an all-wise God. Di magkakaroon ka ng advice sa mating Diyos na napakatalino, hindi ka maliligaw sa love life. Young people, are you with me? May mga sumablay na ho sa love life. Ako sumablay na din dati sa love life. Pero mga mahal kong kapatid, kasi may Bible eh. May Bible na mag-a-advise sa'yo ng tama. Kaya sana maniwala ka. Ngayon, papaano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Ang unang-unang kailangan mong ma-realize, ialay mo ang sarili mo. Are you with me? Romans chapter 12, verse 1. Amen. Alam niyo ba na idea ng preaching ko ngayon? Ang preaching ko dapat yung Genesis eh. Patungkol po doon sa gap theory. Kaya lang, as we read the verses, kailangan daw nating ma-realize, mga mahal kong kapatid, na kung paano napakatalino ng Diyos,
susundin yung kalooban niya. Are you with me? Hello? May Diyos na napakatalino. It is proven in His creation. The firmament showeth His handiwork, the clouds, the skies, the air pressure, even the storms, and the movements. Are you with me? May mga nagsasabi ng climate change, masira mo doon, maaaring masira mo doon, pero sapat sa oras ng Diyos, inayos niya yan sa kanyang wisdom. Kaya hindi tayo naubusan ng tubig. Inaharang lang ng mga businessman ang tubig natin. Maraming tubig. When you go to in summer, when I went to summer, yung tubig overflowing. Hindi na uubos. When you go to Aurora, tubig, ibabagsak mo lang sa lupa, babalik na naman. Dito lang may bayad, ang mahal. Kasi nilalagyan nila ng mga tubo dahil sa mga establishments natin. But I tell you, God has created this creation perfectly to last until His time of judgment. Are you with me? Matalino ba, Diyos? O ba't hindi mo ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya? Bakit hindi ka mabuhay ayon sa Kanyang kalooban? Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Paano ko mapagkatiwalaan ng Diyos ng buong puso? Paano ko malalaman ang Kanyang kalooban? Yun ang sabi ng Bible, that you offer yourself. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present yourself as a living sacrifice. He deserves glory. Therefore, to find God's perfect will, first you have to realize you have to offer yourself as a living sacrifice. Ialay mo ang sarili mo sa Kanya. Hindi ka lugi. Hindi lugi ang tao, lalo't ang mananampalataya, na ipagamit ang kanyang buhay sa Diyos na matalino sa lahat. The days that we are on the first Sunday, all the Sundays that you would spend worshiping God is worth it. Hindi sayang ang araw na gagamitin mo para ialay ang oras sa Diyos. Maraming prayer meeting ang darating ngayong taon. Bawat gabi na ikaw ay mananalangin kasama ng mga anak ng Diyos ay hindi sayang, sapagkat sa iyong pag-aalay ng buhay, malalaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. So ngayong umaga, ang unang paalala sa atin ng creation na pinag-aaralan po natin sa Genesis is the wisdom, the magnificent wisdom of God. And this magnificent wisdom should have you realize. Are you with me? Sayang ang buhay pag hindi mo pinagkatiwala sa Diyos. Itong karunungan ng Panginoon ay pinapakita ng kanyang nilikha. Ang dapat na nagpapaalala sa iyo ngayon pala na sayang ang 2020 kung hindi ka magagamit ng Panginoon. Sayang ang 2020. This year will be wasted if you will spend your days away from His will. It will lead to perishing. Because God has this vision in His Word. The only way to have this life worth living is to trust the will of that wise Creator. Romans chapter 12, verse 1 and verse number 2. Ready, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ipinamamanig ko sa inyo sa awa ng Panginoon, sabi ng Apostle Paul, that you present your bodies a living sacrifice. Ialay niyo yung sarili niyo buhay na handog sa Diyos. I-offering niyo yung sarili niyo sa matalinong Diyos, hindi kayo sasablay. Are you with me? Tao po. Yung buhay nyo na yan, pag ipinagamit nyo sa Panginoon, tinigilan nyo na yung hindi pagtatapat, nagtapat kayo sa Panginoon, hindi sayang. Ano pa? Holy, banal. Hindi sayang ang pamumuhay ng matuwid, katanggap-tanggap sa Kanya. Yan ang inyong nararapat na paglilingkod. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. May I add this before we pray? The only enemy of this vision that we are getting from our theme, 2020 vision, is the flesh. The flesh would always be powerful because of the world. Love not the world, neither
the things that are in the world. So ngayong 2020, dahil matalino ang Diyos, siyang nakakaalam ng nararapat sa atin. Kailangan natin malaman kung ano ang kalooban niya sa buhay natin. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa love life, sa pagsasama-sama natin, sa pag-exist natin bilang church, sa aming mga pangangaral, sa ating paglilingkod. Lahat niyan, ang Diyos ay matalino, siyang nakakaalam kung paano ka magiging mabisa. Ipagkatiwala mo, boy mo sa Kanya. Paano mo malalaman ang Kanyang kalooban? Pipigilan ka nitong laman na to ayaw ng kalooban ng Diyos. Ang laman na ito, laging mapifill ng mundo. Kaya sabi ng Bible, and be not conformed to this world. Mag-decision ka ngayon na ang kamunduhan ay lalayuan mo. Ibibitawan mo yung mga musikang hindi tama, lalayuan mo yung mga lugar na dati mo pinupuntahan na alam mong hindi tama, yung mga taong alam mong nakakasama sa'yo, ay aayusin mo yung relasyon sa Diyos para hindi ka makisama. Pwede kang makisama, pero hindi ka makisama. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Iayos mo, mag-decision tayo ngayong araw na to, Lord. 2020, Iaayos ko ang decision ko. I will not live a worldly life. I would want to get God's will in my life. And so I would have this vision that is clear. And I will not perish. And this life will be worth living. Worth using by God.